Maraming pasalamat, Ginoong Tagapangulo. Sususugan ko lang po yung sinabi ng aking mga kasamahan kanina. Pero bago ho yun, parang laging pinalilitaw dito na ang mga pangyayari bunsod ng pamumulitika namin in particular. Tingin ko mali po yatang akusasyon yun. Bago po ako magsalita kanina, sinasabi ko na kami po dito ay walang pagtutol sa pag-aaproba ng mga budget ng mga barangay, particularly po ako, at lagi kong sinasabi at lagi kong pinagmamalaki na ang isang JTB nagsimula, lumaki, at parating lumilingon sa hanay ng barangayan. Alam na alam ko po yung kanilang plight, pero ang hindi ko po nagugustuhan ngayon dito, laging lumilitaw yung salitang pamumulitika. Tama-tama. Nandyan na rin lang ang mga barangay official natin. Bakit hindi natin balikan ang lahat? Nagsimula at nagpakita ng merong politikahan dito, yung nagkaroon po tayo ng illegal na sesyon noong July 23. Wala po tayo dapat sesyon noong July 23, dapat tayo ay magkakaroon ng sesyon ng July 30. Lahat yan. Nagkaroon tayo ng agreement, Your Honor. Your Honor, I have the floor, Your Honor. Point of order, Your Honor. I have the floor, Your Honor. Let me finish. I have the floor, Your Honor. Hindi ho tayo pwedeng pigilan dito sapagkat napagkasunduan natin. Kung sinong nagsasalita ay bigyan ng... Kaya ako po binabalik. Bakit? Ayaw niyo bang marinig itong sasabihin ko? Para malaman ninyo. Di ba wala tayong sesyon ng July 23? Nagkaroon kayo ng sesyon. Wala kaming notice. Bumabagyo. Dineklara ng Malacanang, wala nang pasok. Dineklara ng City Hall, wala nang pasok. Tapos magkakaroon tayo ng sesyon. Tanungin natin ang Secretariat kung sila nagpadala ng notice. Wala. Ngayon, ang unang agenda, sige na po, may bagyo. Unahin natin kung calamity ang didiscuss. Pero nagkaroon tayo ng sesyon na walang ipinadala sa aming notice. Ano ang una ninyong agenda? Reorganization. Tanggalan kami ng mga committee, tanggalan kami ng mga GO. Yun ang pamumulitika na naganap noong July 23, Your Honor. Bawal po pumalakpak. Point of order, Your Honor. What is your point of order? Your Honor, ano po kinalaman po ng barangay budget sa sinasabi po ng atin pong ginoong... hindi ko po siya pipigilan. Let's just stick po, Your Honor, patungkol po dun sa pinag-uusapan po natin with regards to yung mga budget po ng barangay, Your Honor. Let us not use this forum as a grandstanding, Your Honor. Hindi po pangga-grandstand. Let's just stick to the order po, Your Honor. Let's just stick to the topic. Kaya ko lang po nasabi yun, dapagkat ang tinatalakay nga natin ay pagpasa ng mga budget ng mga kasamahan natin sa barangayan. Nabanggit lang po yun, binibigyan linaw lang po ni JTB na hindi ho nararapat na laging ipinalalabas na kami namumulitika dito. Inilahad ko lang ho kung kailan nagsimula ang pamumulitika mula noong July 23 pagkatapos na malaman na ang kaming 17 ay sumama sa Batang Maynila, Isko Moreno. Maraming po salamat. Thank you. Your Honor, I'd just like to ask po why there is a need for the suspension of the rules po when passing the barangay budgets. Because from my understanding po, the barangay budgets po, these are passed beforehand po. So, hindi po ba pwede na ilagay po natin sa agenda yung mga barangay budgets po, yung pag-a-aproba sa mga barangay budgets, imbes po na nilalagay po natin yun after po yung suspension of the rules po? Majority Floor Leader. Your Honor, pwede rin po natin ilagay sa agenda, pero kaya po natin ito ginagawa dahil po ang barangay budget, ang pagpasa ng barangay budget ay isang urgent matter. At bilang respeto at paggalang sa ating mga punong barangay na nandirito po ngayon sa taas, pumunta po sila para panoorin ang pagpasa po ng kanilang budget. Kaya ang ginagawa po natin... Ako, bawal pong pumalakpak. Sorry po. Ang ginagawa po natin bilang paggalang sa kanila at pakita ng ating utang na loob at pagmamahal sa mga punong barangay ay nag-move tayo to suspend the rules under the premise na ito po ay isang urgent matter, Your Honor. Yan, Consiel Yanyan Iway. But this is something na scheduled na po. So wouldn't it be more respectable for the barangays po if nilalagay po natin yun sa agenda natin imbes na nilalagay po natin yun afterwards po pag nagsususpend na po ng rules? Majority Floor Leader. Yes, Your Honor.
Depende po yan kasi nagkataon po na ito pong mga barangay budget ay nabigay na po sa atin at wala na po tayong oras para ilagay po sa agenda. At muli po, nabanggit ko po na bilang paggalang po sa ating mga punong barangay na sila po ay pumunta rito at nagpakitang galang sa City Council. Kaya po natin pinapasa ang budget nila sa pagsuspindi po ng ating alituntunin. Consul Yanya Nibay. We passed these budgets after the suspension of the rules. I think it's more respectable if we actually put them in the agenda po previously because as I've said a while ago, we have received these barangay budgets beforehand, before the sessions, before the agendas are made. So I think it is more respectable for these barangays if we put them in the agenda po instead of suspending the rules and then approving the barangay budgets po. Thank you po, Your Honor. Thank you. Councilor Kaloy Castañeda. Maraming salamat po, Your Honor. Your Honor, kung ako po ay isang punong barangay, talaga naman po nakakataba ng puso yung binitawang salita ni Madjo. Binibigyan ng galang yung mga punong barangay, maraming salamat po. Pero yung pagpapahirap sa kanila, mukhang hindi yata karapat-dapat eh. Gusto ko lamang po ipaalala sa inyo, Majority Floor Leader, na ang barangay budget po ay pinag-isipan na ng mga kagawad kasama po ng barangay. Una na po yun. Yung po pangalawa, inaprubahan ng kanilang congressman. Pangatlo, pina-check po yan sa Barangay Bureau. Pang-apat, pina-check po yan sa DILG. Panlima, ipinasa na rin po yan ng city budget. Ang tanong ko lamang po, Your Honor, kung mga punong barangay na nandirito kasama sa listahan ng mga barangay budget for approval at wala rito, aaprubahan niyo po ba o hindi? Majority Floor Leader. Your Honor, katulad po ng nabanggit ko po dati, na tanong na po yan ni Consul Kaloy Castañeda, nung tayo po ay nagkakaisa rito, nagkakaisa din po natin na pinagkasunduan, kasama po si Consul Castañeda, na bilang respeto po sa konseho, katulad po ng paggalang po natin sa mga punong barangay, ay humingi po tayo ng presensya ng mga punong barangay pag pinapasa po ang kanilang budget. Kaya po natin ginagawa yan para mas makita po natin sila, pagpasa po ng budget, magkaroon po tayo ng isang gathering, isang picture taking, at para makapag-socialize po tayo sa ating mga punong barangay. Ayun po yung dahilan po, Your Honor. At kung sakali, kung meron pong katanungan ang mga konsihal, tamang-tama po, nandito po yung ating mga punong barangay para sagutin po ang kanilang mga katanungan. Yan pong kasunduan na yan, pinagkasunduan po ng lahat ng konsihal nung tayo po isang grupo pa lang kasama po si Consul Castañeda, Your Honor. Consul Kaloy Castañeda. Maraming salamat po, Your Honor. Your Honor, paulit-ulit po akong tumatayo rito. At palagi, siguro nakukulitan na kayo sa akin, palagi ito natanong, bakit kailangan pampapuntahin ang mga punong barangay dito? Samantalang 5 departamento na ang nag-approve ng kanilang budget. Tapos, for the mere fact na absent lamang sila rito, hindi na maaprubahan. Yun lang ang rason. Sana kung ang rason ay mabigat doon sa paggawa ng kanilang budget. Hindi, ang rason ay dahil absent lang dito. Naging barangay chairman po ako, marami rin pong ginagawa yan sa kanilang barangay. Tapos umabsent lang dito, hindi na-aprobahan. Sana naman po, Your Honor, yung sinasabi ni Majority Floor Leader na napagkasundoan, sana naman po bigyan natin ng konsiderasyon na kahit na wala rito yung punong barangay, sana po maaprobahan na kung sa 5 departamento, aprobado na. Sana kung maganda ang rason natin, kung ba't hindi natin naaprobahan. Kaya lang, ang rason natin dahil hindi umattend. Tapos sasabihin Bawal natin... pong pumalakpak. Tapos sasabihin natin, palalabasin natin, Kaloy, huwag mo nang punahin yan. Pabayaan mo, malaman nila na tayo nag-a-approve dito. Hindi po totoo yun, Your Honor. Meron pong tinatawag na barangay autonomy.
Wala po tayong pakialam sa kanila. Bahala sila. Buntot nila, hila nila. Kaya lang dahil lamang sa gusto nyong pakita sa kanila na tayo ang nag-approve ng kanilang budget, mali naman po yun, Your Honor. Yun lamang po. Maraming salamat po. Your Honor. Majority Floor Leader. Your Honor, nakakalin lang po yung sinabi ni Consul Castañeda dahil unang-una, hindi naman po natin pinapakita sa mga punong barangay yung ating kapangyarihan para po mag-aproba ng kanilang budget. Wala po tayong pinahihirapan na punong barangay pag-aproba ng budget. Kaya po natin sila pinapapunta para po makasama po natin sila at makapag-picture taking at makasalimuha. Your Honor, at hindi po, pag ang punong barangay ay hindi po makakapunta, pwede pong papuntahin ang kanilang representante. Hindi naman necessarily na ang chairman ang pumunta. At wala po tayong ni-reject kahit isang barangay budget nung tayo po ay nagpasa simula po ng ating panunungkulan. Your Honor, ang problema po ginagawa na pong pamumulitika itong issue na ito. Wala pong issue, wala pong nagreklamo na chairman. Mahal po natin lahat ng punong barangay. Lahat po na kanilang budget, inaaprubahan po natin. Pag hindi po sila makakapunta, pwede po sila magpadala ng representante. Nakakasama lang na loob, Your Honor, na ginagawan tayo ng anggulo kung saan tayo pa ang nagpapahirap sa mga punong barangay. Samantala, nung tayo magkakasama at isang grupo, pare-pareho tayong pumayag na gawing polisiya ng City Council ito dahil minsan, hindi madalas, minsan, pag ang konsyal ay may katanungan, pag nakita po yung budget, mas maganda po nandito yung punong barangay para masagot po niya kagad at maresolba kung ano man po yung issue na yon. So, si Consul Castañeda, ang pagmamahal niya po sa barangay ay nakakahanga po. Pero lahat po tayo dito, mahal po ang mga punong barangay. Kaya nga po lagi natin sinususpindi ang mga rules. Sa totoo lang, itong ginagawa natin, sayang sa oras po itong pagdebate na ito. Kung kanina pa po natin napurbahan, nakauwi na po yung mga punong barangay, nag-picture taking na po tayo dito. Hindi ba? Kesa ang ginagawa natin, namumulitika tayo, pinapakita na sa mga punong barangay na nagkakagulo tayo dito sa council, samantalang kanina pa sila naghihintay. Ano oras po sila pumunta rito, nanonood po sila sa gulo natin, kung inaprubahan po natin ito, di nakauwi na po sila, hindi ba, Your Honor? President, alam nyo, ako, sang-ayon ako kay Consiel Galoy. Ako, produkto rin ako ng barangayan. Mahal ko lahat ng barangay official. Nung ako po'y naging konsyal noong 2004, wala naman po itong kailangan pumunta, basta pumasa po sa city budget, pasado na nga ho eh. Sa aking pong pananaw, hindi na sila dapat pumunta dito. Baka kailangan natin baguhin na yung rules para kung pasado na, ngayon kung gaya nga ng sabi ng majority floor leader natin, kung kailangan natin magpa-picture, siguro gawin na lang natin to sa araw ng Maynila, nandiyan lahat ng punong barangay. Pwede pa natin isama yung mga barangay kagawad, sekretary. Pero alam nyo, ako madalas bumababa sa barangayan. Hindi lang po nating alam ang mga barangay official, lalo na ang chairman. Minsan madaling araw na po yan natutulog. Minsan kung may gulo, minsan katutulog lang, bumabangon pa. Kaya siguro mas maganda po, kung pumasa na sa city budget, hindi na siguro natin dapat papuntahin, maging yung chairman o representative, once na pasa na, gaya nga nasabi ng aking kasamang konsyel na si Kaloy Castañeda, hindi ma-approve na yun eh. Maraming salamat po. Thank you. Dadagdagan ko lang po sana yung mga usapan. Kasi kanina po narinig ko, kay Konsehala yan, dapat daw sana naka-agenda para mas respectable ang dating sa ating mga punong barangay. Sabi naman po ng kasamahan natin si Konsehal Kaloy Castañeda, parang lumalabas na tayo ang nagdi-delay. Para po sa kaalaman po ng mga punong barangay, kahit po kayo hindi makarating dito, kami po ay nagkaisa noon na kahit po secretary at treasurer ninyo, pwede kayong irepresenta. Kaya kahit po kayo ang punong barangay ay hindi makarating, ay hindi po dahilan para hindi namin i-aproba ang inyong budget. Yun lamang po, noon po masaya tayo lahat tayo nagkakaisa na yun ang gusto natin mangyari. Sa mga punong barangay po, kaya lamang naman po kayo iniimbitahan dito ay para partikular
na pagbibigay galang din po sa ating mga konsehal. Kung meron po kaming katanungan, ay nais po namin kayong tanungin. At kaya po kami normally ginagawa namin ito after nung ng business hour namin, ay para po diretso na po tayong magpasa ng inyong budget. And at the same time, kapag suspended po kasi ang rules, po pwede naman kayong magpa-picture. Katunayan na kayo ay nandito at nagbibigay galang din po sa aming mga kapwa-konsehal. Yun lamang po, ang intensyon lang po sa inyo, ang intensyon ko sabihin ay hindi po kami kahit kailan naghaharang o kami po ang paraan para kayo ay magkaroon ng problema sa pagpasa ng inyong budget. Kami po rito ay kaisa po ninyo. Hindi po kami haharang ng budget nyo. Kung sinasabi man po na budget na sinasabi natin na deem approved na yan, at ministerial lang po ang aming pag-aksyon sa inyo. Pero kailangan po yan. Dahil kami po ang tagagawa ng Batas ng Maynila, kami po ang kami po ang gumagawa ng mga iba-iba pong patungkol pa sa pagpasa ng inyong budget. Kaya po sana sabi nga po kasi, napanahon lang po tayo ng pagpapolitika, politika. Sana po, pag panahon ng ganito na alam naman po natin na lahat tayo ay tumutugon sa pangangailangan ng ating mga barangay chairman, huwag na po natin silang pahirapan. At kami po, nakatayo ngayon dito sa inyo, alam ko po na nanonood kayo dyan sa taas, hindi po kami ang magiging paraan para kayo ay hindi makapagpasa ng inyong budget. Maraming salamat po. Una po sa lahat, I would like to make some, hindi ko naman sinasabing correction, but with the indulgence of my good friend Kaloy Castañeda, once upon a time I was also a barangay chairman. Once upon a time I was also a director of Barangay Bureau. And once upon a time on my first term as councilor, his question was the same as mine. I asked, the barangay po ay may fiscal autonomy. Bakit natin pinakikialaman? But I was corrected. At tama po, nasa mandato po ng konseho na questionin po ang mga barangay budget na may kalabisan. So, karapatan po ng konseho na dumaan talaga ang budget ng mga barangay sa City Council para magkaroon din po ng check and balance. Number one. Number two, ang kanina lang po natin pinag-uusapan, kaya sabi ko po sana lamig lang po ng ulo, pinag-uusapan lang po natin kanina suspension ng rule. Lahat naman po tayo rito, ipapayag na aproba ng budget. We can agree to disagree, but with the indulgence of everyone, pwede po ba sundin muna natin yung pinapasa nating barangay budget? Kasi po yung mga barangay chairman, hindi po sila nagpunta rito para makinig ng away natin. Pwede po ba ipasa muna natin yung budget nila, tapos mamaya po, ituloy na po natin yung disagreement natin. That is all, Your Honor. Maraming salamat. Councilor Fogabante. Thank you, Your Honor. Your Honor, napansin ko lang, nalilihis po kasi tayo eh. Maganda yung sinabi ni Consel Maki Lacson na ang pakay po natin ngayon, maaprubahan yung budget. Sa simpleng suspension of the rules po, humahaba pa yung usapan natin. Ngayon, balikan ko lang po yung sinabi ni Consel Yanyan kanina na mas respectable apparently kung ilalagay sa agenda yung pag-approve ng budget kaysa naman sa after ng agenda. No? So, nais po ba ng Consel ng kabilang grupo na tapusin muna yung usapan ngayon, pauwiin muna yung mga chairman na nagpunta galing sa barangay nila, nagsasayang ng oras nila dito, pauwiin muna, wag paprubahan yung budget, pag-usapan, pag-debatihan, saka pabalikin pa pagtapos para aprubahan? Kasi umahaba lang po tayo eh. Maraming salamat po. Maraming salamat. Councilor Joey Uy. Thank you, Mr. President. Alam niyo, totoo yung sinabi ng kasama ko sa ikanim na distrito na naabala yung ating mga punong barangay o barangay official. Kaya nga, tama rin yung sinabi ng kasama kong konsyal sa ikalawang distrito, pare-pareho naman doon tayo hindi namumulitika. Kagaya nga na sabi ko nung una, nung ako'y una naging konsyal noong 2004, hindi na po pinapupunta kahit
chairman, secretary, o wala man lang representative. Dahil yan, kung sinasabi ng ating kasamang konsyal sa ikalawang distrito na kailangan busisiin natin, siguro, dito pa lang sa ating kasamang konsyal, sa Liga Representative, doon pa lang, tignan na po ng Liga kung may discrepancy doon sa mga budget nila. Ngayon kung wala, sa akin pong pananaw, siguro dapat ito na yung maging huling punta ng mga barangay official dito. Kasi, gaya nga nasabi ko, naabala po sila. Pero wag naman, Konsyal Joey Uy. Wag nang huling punta to. Wag nang huling punta. Wag namang huling punta nila ng mga chairman natin. Hindi, ang ibig ko sabihin, wag na po nating papuntahin yung mga barangay official para nakakapag-function po sila doon sa kanilang barangay. Dahil kung may discrepancy nga doon sa budget, ayusin na po natin dito pa lang. Dahil hindi naman po lulusot sa city budget yan kung walang kung may discrepancy o may pagkakamali, kung di nagbalanse. Kaya sana po, kung amendahan na natin yung ordinansa natin para sa susunod, pag dumating yung budget nila, pumasa, i-advise na lang natin, i-advise na lang ng Barangay Bureau na pasa na yung budget nila. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Councilor Philip Lacuna is recognized. Maraming salamat po, Your Honor. Siyempre, Your Honor, hindi naman po pwedeng hindi ako tumayo dahil labing isang taon din ako naging punong barangay at presidente ng Liga ng mga Barangay. Kailangan, Your Honor, hindi rin ako mapahiya sa mga kapwa punong barangay dito. Anyway, Your Honor, sa ating pong balitaktakan, sinabi po nila marami pong dinadaanan po yung budget, dumadaan kay DILG. Yun po yung mga hindi po kailangan. Fact remains po, Your Honor, that under local RA 7160, Your Honor, likewise known as the Local Government Code, malinaw na malinaw po na under po sa batas, kailangan po talagang dumaan ng barangay budget sa sangguniang panglunsod. Kahit saan po, Your Honor, sa iba pong sinasabi, binabanggit. Yung sa congressman po, yung 20% lang po yun ng Barangay Development Fund, yun lang po. Pero malinaw po sa batas, hindi po to ordinansa, Your Honor, na kailangan po talaga dumadaan sa City Council ang kanila pong barangay budget. Ngayon po, Your Honor, tama po yung sinabi ng butihing Konsehal Joey Uy na noong panahon po niya, noong 2004, hindi po naman kailangan magpunta pa po dito ng mga barangay chairman para sa barangay budget. In fact, nung ako po'y una naging konsehal, noong 2008, Your Honor, hindi po talaga pinapupunta ang mga barangay chairman. Your Honor, just to give you a history, Your Honor, taon po 2009 po yata, nung ito po ay pinanukala. Ito po ay based sa request po ng dati pong Vice Mayor, Your Honor, during that time. Kung saan po sinabi, Your Honor, na pinapupunta nga dito yung mga barangay chairman para po sa approval. But then, Your Honor, maganda naman po yung suggestion ng dati pong Vice Mayor during that time. Kasi yun nga po, nakikita po natin, nakakadaupang palad po natin ang ating po mga punong barangay. But for the record, Your Honor, wala po tayo ditong dinidisapprove, Your Honor, sa akin pong alaala. Lahat po sila ay ina-approve po natin. Ngunit kung sa tingin po ng butihing Konsyal Kaloy Castañeda at ni Joey Uy, na mas gusto nila na hindi na nagpupunta po dito ang mga chairman dahil abala pa, gumagastos pa sa pamasahe. Your Honor, bilang the minority floor leader, ako po'y sumasang-ayon. Huwag na rin po sila papuntahin, Your Honor. Ako po'y sumasang-ayon po sa kanila pong gusto, Your Honor. Councilor Monye Pangco is recognized. Yes, Your Honor. Ganun din po sa akin. Dapat po, hindi na sila papuntahin talaga dito. Dahil matagal na din po ako naging konsehal, naging barangay chairman din po ako. Kaya natin pinapapunta ang barangay chairman noon kasi sabi nila, pag may mga katanungan tayo sa pondo, sa budget nila, ay pwede natin freely gawin. Pero wala naman nangyayaring ganun eh. Kasi lahat naman aprobado na eh. So siguro kung may question lang tayo sa mga barangay budget, yun na lang ang mga papuntahin natin. Pero kung ganyan lang, deem approved na lahat, wag na natin silang pagurin.
Dahil mga pagod na po yan eh. Yung mga barangay chairman natin, mga barangay officials natin. So yun lang po. At nung isang linggo, naalala ko rin po, nagpa-picture muna tayo bago natin aprobahan yung budget ng District 5 at ng mga ibang distrito. So siguro, Your Honor, mag 1 minute recess muna tayo ngayon at magpa-picture muna tayo. No, para yung mga barangay chairman, hindi na mag-intay sa itaas. Yun lang po, Your Honor. Councilor Elmer Par. Your Honor, maraming salamat po. At unang-una po, ako po ay humihingi ng dispensa sa lahat po ng mga punong barangay at hanay po ng barangay na nandito ngayon. Sa kaalaman po ng lahat, importante rin naman po na malaman nila at makita yung nangyayari po sa atin sa session ngayon. Nabanggit na rin naman po yung noon at ngayon. Siguro naman po yung noon at ngayon ay may diferensya naman po talaga. Nais lang din po naming linawin na kaya po naabala rin yung mga punong barangay na nandito ngayon dahil naimbitahan pa sila na pwedeng hindi naman pala. Katulad ng mga binabanggit nyo na noon wala naman pala. At ngayon, meron naman pala na pinapupunta sila. Kung gano'n naman po yung usapan, bakit po natin pinapupunta pa kung wala naman silang problema? At yung sinasabi nyo po kasi dati gano'n yung usapan, dahil po dati may nakita po kami na dapat ayusin ngayon. Yun lang po. At kalituhan ko na rin po, katulad po nung sinabi ni Consel Philip na minority daw siya, kami minority din. Kanino po ba siya nakabilang talaga? Sa majority o sa minority? Sa pagkakaalam ko po, 17 yung majority, 4 yung minority. Tapos kami po, 17 din na independent. Kapag sumama po sa amin sa minority, Point of order, Your 21 Honor. na po kami. Yun lang po, Your Honor. Nakakalito na po kasi. Councilor Philip Lacuna. Point of order lang, Your Honor, out of topic. Councilor Caloy Castañeda. Maraming salamat po, Your Honor. Unang-una po, ako po itaos puso nagpapasalamat kay Konsehal Philip Lacuna sa pagpapaliwanag niya doon sa sitwasyon ng mga barangay chairman. Ibig sabihin, inirekomenda niya na rin na sana wag nang pumunta rito ang mga punong barangay katulad ng mga naunang panahon. Dahil sa kagustuhan lamang natin na makahalubilo sila. Ang sabi niyo, gusto niyo sila makahalubilo. O di, yung mga konsehal dapat bumaba sa mga barangay at kumustahin sila. Hindi sila papupunta rito para masabi lang na makahalubilo sila. Tayo ang bumaba sa mga barangay. Pero wag na natin sila papuntahin dito. Inaabala lang natin sila. Kailangan po, Your Maraming Honor. salamat. Meron pa po bang nais magsalita? Your Honor, karagdagan lamang po. Nabanggit po na napagkasundoan ng majority nung unang panahon na papuntahin dito sila. Baka naman po pwede na mapagkasundoan din natin na kapag naaprubahan na ng city budget, wag na natin papuntahin dito ang mga punong barangay. Bagkos, ang papuntahin na lamang at questionin natin yung mga may mga problemang barangay budget. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mga kasama, alam niyo po, nung nakaraan ay tuwan-tuwa po ako na sa inyo pong pagpayag na pumunta. Ako po ay natutuwa na makasama po natin ang ating mga punong barangay. Tayo naman po, hindi po natin tinatanggal ang respeto sa kanila, sa mga barangay natin. Pero, ako po, ayoko po mag-raise ng ganon. Pero mas maganda sa inyo ko na po narinig yung pagpunta ng barangay chairman natin or hindi naman natin sila pinipigilan kung hindi po pwede po ang barangay chairman, pwede po ang kagawad, secretary, treasurer, basta may magrepresenta lang po. Ako naman po, ilugi naman po ako sa inyo. 896 po ang barangay. Baka pwede naman po ako mag-request. 896 ang barangay. Ako po, hindi ko lahat mapupuntahan po yung barangay. Malabong mapuntahan ko po sa 3 taon yung 896 na barangay. Kaya nga po ako tuwan-tuwa dahil ako po ang inyo pong lingkod ay makakapagpa-picture sa ating mga barangay na dadaan po dito 2 beses sa 1 taon lamang po. At hindi naman po natin sila pinahihirapan. At ang kagandahan pa nun, pag may katanungan tayo, naayos pa natin. Baka naman pong ako po ay pero siyempre, kung ano pa rin po ang gusto ng mas nakararami, susundin ko po yun. At siguro naman po sa ilang buwan o taon ko po dito bilang presiding officer,
nakikita ko po yung mga chairman natin, pag nagpipicture po dito, natutuwa naman po sila. Hindi naman po sila naiinis. At lahat po ng nakita ko pong nagpa-picture po dito, nakangiti po yung mga barangay chairman natin. At kitang-kita ko po, yung mga konsehal po natin sa bawat distrito, tuwan-tuwa din po kayo. Di ba po? Mas maganda naman po siguro na sa sa isang taon, 2 beses natin silang makita dito sa session hall. At tama naman po, dumadaan naman po sa city council yung barangay nila. At tayo naman po, may karapatan din naman na makita sila. Di ba po? At wag naman sana nating pigilan silang pumunta po dito. Baka pwede natin silang bigyan ng pagkakataon naman na mabisita at makita nila tayo na nagsisession dito. At least, sabi nyo nga, walang namumulitika. Meron po bang namumulitika dito? Meron po bang namumulitika? Wala naman po, di ba? Tayo naman po, ang responsibilidad natin dito ay para sa Batang Maynila, Batang Manileño, di ba po? At sa bayan nating minamahal, ang kapital ng Pilipinas. At sana, kung gusto nyo palang mapabilis, dapat hindi po natin pinagdidibetihan itong napakasimpleng talakayin na ito para sa mga barangay natin. Sabi nyo nga, marami silang trabaho sa kanilang mga barangay. Bakit kailangan pa natin pagdebatihan ng napakatagal para pag-usapan po ito? Ang dapat po dito, unahin po natin yung barangay na ipasa, tapos yung mga kailangan natin pagdebatihan, ayun po yung pagdebatihan natin. Kaya naman sa akin mga kasamang konsehal, kayo po kasi sa District 1, 100 at mahigit lang. Sa District 2, 100 na mahigit. Yung akin pong nasasakupan, 896. Baka pwede niya naman akong bigyan ng pagkakataon na makasalamuha ko sila. Di ba katulad kahapon po, nag-ikot po ako alas 6 ng umaga. Natapos ako hanggang alas 12 ng gabi sa District 4. Ayan, napuntahan ko yung mga barangay chairman natin sa Batang Sampaloc. Baka pwede, sa atin po sa mga punong barangay, okay lang po bang makasalamuha ko po kayo? Sa 2 beses sa isang taon lang naman po. Okay lang po ba yon? Mga kasama, baka pwedeng ako'y nakikiusap sa inyo na huwag nyo nang ipilit natin na... Kasi yun naman po yung pag-usapan natin nung tayo po'y magkakasama pa. At masayang-masaya sa paglilingkod sa ating bayan. At nakikita ko naman, masaya pa rin naman tayo sa paglilingkod natin. Kahit ano pong nangyayari dito, ay biro nyo, nakaraan, 36 na item po ang ating talakay. At nakakatuwa po yun. Ayun lang po,